El Nino-related illnesses ating alamin kasama si Dr. Ront Jean Solante, infectious diseases expert at Pangulo ng Philippine College of Physicians. Dr. Ront Jean, magandang tanghali po. Dr. Ront Jean, nakamute po ata kayo, sir. Doc? Hi, sorry. Good morning, Nina. Good morning. Good morning, Dr. Ront Jean. Umiinit na po ang panahon, nararamdaman na po namin na parang medyo nawawala na ang hanging amihan. Ano-ano po ba ang mga sakit na posibleng dumami sa panahon nito? At lalo pa kung may kakulangan nga raw sa supply ng tubig at damang-dama po ng lahat itong matinding init at tagtuyo. Hello. Yes, Dr. Ront Jean. I can't hear anything. Can you... Doc? Did you hear my question, Doc? Yeah, I can hear. Ngayon ko lang narinig. Can you... All right. I'll repeat po. Dahil po mainit na ang panahon at nararamdaman na po ang El Nino, lalo na sa ibang mga lugar sa Pilipinas. Ano-ano po ang mga sakit na posibleng dumami sa panahong ito, lalo na po kung may kakulangan sa supply ng tubig at tagtuyo? Well, ang pinaka-common natin na experience before with El Nino is the food and waterborne diseases, no? Kagaya ng typhoid fever, salmonella, shigella, yung mga pagkain na hindi maganda ang pagka-prepare because of the lack of water, hindi maganda ang storage. Isa yan sa pinaka-common, no? Hepatitis A is also one of that. At saka mga viral infections that can also cause food poisoning or food intoxication because of unhygienic preparation, no? So marami, bacteria, viral infection, even parasitic, no? Kagaya ng mga amoebiasis, isa yan sa mga common nakikita natin during this time of the year. Dengue is also common, no? Because of the climate change na medyo mainit, migration of the mosquito will also be an important factor bakit tumataas ang dengue sa Pilipinas. Dr. Ront Jean, si Chi po ito. So yung mga na-mention niyo po kanina, part po to sa vector-borne diseases, tama po ba? O iba pa po ito dito sa mga dengue? And ano po ang connection nitong vector-borne diseases dito sa El Nino? Well, ang vector-borne diseases, Chi, no? Example of that is dengue, malaria, at saka yung chikungunya, no? Remember last year, tumaas yung chikungunya natin, aside from malaria. And ito ay galing sa lamok na carrier ng virus. And with the climate change, medyo unpredictable ang weather. Nag-iiba din ang behavior ng lamok because of the migration, no? They persist in some areas before na hindi naman palagi nilang tinitirahan, especially in mga humid area, yung mga potted plants. They are so fond of that in terms of thriving in those environment. Yung mga tubig na we stored water in big tanks para lang because of the El Nino. Isa din yan sa pwedeng pinapupugaran ng mga lamok na causing either chikungunya or dengue virus. Doctor, sa inyo pong assessment, speaking of dengue, gaano po kalawak ngayon ang sakit na ito sa bansa? Kumusta po yung natin, mga numbers kung ikukumpara sa same time as last year? Okay, so far wala pa tayong data ngayon sa first quarter of the year, but kung titingnan natin nung last year, we have almost like 200,000, more than 200,000 cases in most, all of these are, all regions in the Philippines are reporting dengue cases, no? And to give you additional context on that, tayo ay isa sa mga top 3 countries in Asia, no? Maliban sa Indonesia, maliban sa Thailand, na mataas talaga ang dengue cases. At yung alarming dito, Nina, is that our case fatality rate medyo tataas din yan pag tumataas ang mga kaso, no? Kaya napaka-importante yung information and awareness sa mga publiko regarding yung prevention, no? Yung maglinis sa kapaligiran pag ganitong mga panahon para at least hindi at risk exposure doon sa mga lamok na carrying the dengue virus.
Okay, Dr. Jean, kabilang po ba ang posibleng pagtaas ng malnutrition cases dahil sa tagtuyot na epekto na rin po ng El Nino? Ano pong masasabi ninyo dito at ano pong maaaring gawin para maiwasan po ito? Well, ang malnutrition naman siya, no? That's already a problem even without the El Nino before, no? Ngayon, no? And I think it needs a long-term program dito sa government natin on how to improve yung mga feeding program kasi it's more of lack of food, or yung malnutrition is also defined as eating the wrong kind of food, kaya nangyayari yun, no? So I think it's something that on an individual capacity, kailangan sa mga parents yan mag-umpisa kung ano yung mga tamang pagkain na ibibigay natin sa mga bata, no? Not rely on mga junk foods, not rely on mga canned goods. Importante yung mga tamang pagkain with adequate calories and adequate nutritional requirement para matugunan itong malnutrition, no? Whether it's El Nino or not, talagang ang malnutrition is already a common problem, not only in the Philippines but also in some other ASEAN countries. Alright. Siguro po kasi kaya na i-connect yung malnutrition dito po sa El Nino dahil po sa food supply, sa food security. Ang mahal po kasi ng presyo ng mga bilihin po ngayon at ang tendency po, nagtitipid po yung ating mga magulang at saka hindi po natin napapakain sila nung sapat ba. Kumbaga marami po ang nagugutom, Dr. Ron Jean. Yes, correct, no? And I think isa 'yan sa mga dapat ituturo natin sa mga magulang na there are foods na madaling mabili, mas mura, but the nutritional content is not adequate or appropriate, no? So we need to teach them ano yung mga pagkain na medyo mura naman pero makakuha ka pa rin ng mga at least magandang nutritional value. Okay, isa pa po sa mga binabantayan ngayon ang heat stroke kapag matindi po ang init. Paano po ba natin ito maiiwasan at ano-ano po ba ang mga sintomas upang masabi na inaatake na ng heat stroke ang isang tao? Well, ang heat stroke is really common during this time, no, summer. And ang mga vulnerable, tutukuyin ko muna, mga vulnerable population sa heat stroke are yung mga matatanda, no, because of yung edad nila are not able to sustain yung temperature. Now, ang unang mga sintomas ng heat stroke is masakit ang ulo, nahihilo, no? And there are those yung mga hypertensive, tumataas ang mga blood pressure, hindi nakakatulog. And siguro ang prevention dito is we really need to inform them, remind them to drink water every day, no? Kung makuha nila yung 8 to 10 glasses a day, mas importante yon. And if they can have a maximum of 12 glasses, especially sa ngayon na tag-init, no? And pangalawa, they have to be less ang exposure sa sunlight. Dapat sa loob lang ng bahay. And if they will be going out, dapat magsuot ng damit na at least covered lahat ng skin natin, no? Para lang at least hindi ma-expose sa sun. And they should also wear clothing na medyo light, hindi yung mga makapal na mga tela. Okay, Dr. Jean, sa panahon po ng El Nino, nagkalat po ang iba't ibang mga water conservation tips at announcements. So, usaping kalusugan po, ano po ang opinion nyo upang mapanatili namang ligtas ang tubig na ginagamit natin araw-araw? Well, unang-una, siguraduhin natin na yung iniinom nating tubig came from clean source, no? As much as possible, we discourage drinking the tap water kasi meron naman tayong mga report na drinking directly from tap water may not be safe. So isa yan sa mga paraan is dapat pakuluan natin, no? To make it safe. Marami ding mga, if you can afford, yung mga purified water, mga binibenta, can also be another alternative for that, no? At the same time, kailangan talagang maghugas ng kamay, no? Pag nag-prepare ka ng food, isa yan sa mga importanteng i-advise natin dahil part of that infection na tinatawag natin na waterborne diseases ay galing sa mga dumi na kamay na humahawak sa mga pagkain or sa tubig, and it can also cause these waterborne diseases. O nga po, alam nyo ba, may kwento ako dyan, Chi. Yung meron po kasi akong
pamangkin na nag-aaral ng medicine dyan po sa UP. So, nag-test sila ng mga tubig. Yung mga binibenta po, yung mga street food. So, biruin nyo po, mas malinis pa yung tubig sa gripo kaysa doon sa mga binibenta po sa streets. Wow. So, mag-ingat po tayo at sana po mabantayan yung mga street vendor. Kasi mga estudyante rin ito, marami pong kumakain dyan. Tama. Nakitaan po sila ng mga fecal matter. So usually po, ganun po ang nakikita, no? Sinasabi nyo, sir, kaya nagkakaroon ng, let's say, E. coli or amoebiasis. Saan po ba nanggagaling? At ano po ba itong mga mikrobyo na ito? Yes, Nina, no? Kasi napaka-importante yung handling and storage ng mga water na to na binibenta sa mga labas, no, sa mga kalye. Sometimes ang mga mikrobyo nito galing talaga doon sa nag-handle ng mga water. And yung unhygienic preparation, pag-handle, no? The coliforms are coming from our own sa dumi natin. Pag hindi tayo naghuhugas, and then we will be handling this water at ibibenta. Kadalasan yun ang source ng chain of transmission ng infection na to. Kaya mag-ingat talaga kung saan mo binibili or kinukuha itong mga tubig na binibenta. Importante maalam natin na yung source na yan is really something na we can trust na malinis. Okay. So, follow up po no, sa mga nasa kanilang mga tahanan naman. Gaano po ba katagal dapat pinapakuluan ang tubig upang masabing ligtas po ito na inumin ng tao? Yes, no, importante na pag kumukulo na yung tubig na yan, you just have to count and 1 minute, no, 60 seconds sa boil. Pag kumukulo na yung tubig na yan, so you start pagbilang mo yung pag kumukulo na siya, and then that's 60 seconds, then enough na yan to sterilize the water na safe na yan against infection or microbio na kung meron man yung tubig na yon. Okay. Ano naman po ang inyong opinion para mapanatiling ligtas po ang food intake natin ngayong panahon ng El Nino? Aside siguro, pagkain ng medyo mas masabaw siguro, no? Doc, at dahil madalas din po ang pagkapanis ng pagkain kapag mainit ang panahon. Yes, ang importante siguro dito, Chin, no? When you will be cooking food, eating food, dapat fully cooked siya, no? Fully cooked. And then pangalawa, when you will be storing food, especially sa mga refrigerator, tandaan nyo, no, yung may mga mayonnaise, mga cheese, or any cream na mga pagkain, madali talagang mapanis yan. And these are also type of food na pwedeng doon tumitira ang mga mikrobyo, kagaya ng mga salmonella and shigella. And that's why there are episodes na nag-outbreak ang salmonella sa isang community because kumain ng ganitong klaseng food because of poor storage na hindi na alam na nilalagay na lang sa refrigerator. Even refrigerator's temperature, yung mikrobyo pwede pa rin maka-persist. No? So ang point ko lang dito, yung mga ganong klaseng pagkain, wag na nating i-store siya. Ubusin natin pagkakain, tapos if these are being stored, dapat merong certain number of hours lang na hindi mo siya ipapatagal sa storage kasi the microorganism can also proliferate while storage. So sabi nga nila, ilang oras lang ba dapat, kunyari, di ba? Ang mga Pilipino kasi pag hindi nauubos, syempre sayang, iiwanan po nila, kunyari, yung kanilang inulam ng lunch. Di ba? Nandun lang hanggang dinner. Oo, or minsan Ganun tinitikman. katagal. Pagtikim, tas itatago, syempre may Oo. konting bakterya na yun, tas kakainin after a while, ayun na nga na. Bakterya na to. Mahirap po magka-food poisoning, ano? Mahirap naranasan ko na yan eh. It's the worst, one of the worst feelings, no? Tsaka gagastos ka pa, ma-hospital ka pa, Correct. mag-a-absent ka pa sa trabaho or sa school. So, mag-ingat po tayong lahat. Doctor, bukod po sa inyong mga natalakay, baka meron po pa kayong karagdagang mensahe o paalala pa sa ating mga kababayan na nakatutok po sa atin ngayon? Well, unang-una, no, siguraduhin natin na yung health natin ay nakabatay doon sa the way we cook, the way our attitude towards health, no? So importante pa rin dito na even with El Nino or without El Nino, panatiliin natin na yung mga kapaligiran natin malinis because of dengue. Sa mga pagkain naman, kailangan maghugas ng kamay bago kakain at siguraduhin yung source ng mga pagkain natin at tubig comes from a highly valid at
hygienic preparation. Yun lang, Nina and Chi. Salamat. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Ron Jean Solante, infectious disease expert at Pangulo ng Philippine College of Physicians.